Dahil gigil na gigil sila mga bossing, ilagay natin sa ating screen. Pastor Apollo Kibuloy for Senator. Oy, by the way ang sabi ng COMELEC kanina, nilinaw natin, ay hindi daw po bawal. Ibig sabihin, wala pa daw pong batas na nagbabawal na ikandidato natin or ikampanya natin ang mga kandidatong gusto natin. At yung mga ayaw natin, ikampanya rin natin na wag iboto ang mga hayop na yan. Hoy, tama ito. Sabi ni Bright Naya, hoy, tax ng taong bayan ng bayad sa inyong mga buwakan ng ina nyo. Kaya please lang, kayo mga bashers, bago kayo mag-bash, ilagay nyo naman yung galing-galingan nyo naman ang pagbabash. Alan Villahin, mabuhay ka. Aba, hello sa lahat. Sensya na boss, laging duty. Okay lang yan. Mabuhay ka, salamat kaayo. Oy, mag-iingat ka ha. Bagamat high-tech dyan at mababait ang mga kriminal dyan, di katulad dito, yung mga kriminal dito nakabarong. Oo, mag-iingat ka pa rin. Lea Okada, may nagawa si BBM. Mura na ang pulburon. Oo nga daw, bagsak presyo, buy one take one. Salamat sa lahat ng mga nagmamahal kay Boss D. Kaya naman dumudugo ang mga puso ng mga hinayupak, ng mga gigil na gigil sa atin. Oy, Ma'am Kish, Sheila Q. Good morning. How are you? I hope that you are fine, thank you. Mayaman na ba tayo? Sabi ni Leslie, I am your big fan, Boss D. I am an INC member, but I really love Pastor. Ay, naku, maraming salamat. Oy sa mga kababayan natin na mga INC, mga Sabadista, mga kababayan natin na mga Muslim, mga kababayan nating mga Mormons, Born Again, Katoliko, El Shaddai, Oras ng Imala, ano pa ba? Jesus is Lord. Ano pa? GCF, CCF, GMRC, lahat na. Pentecostal, lahat. Ano pa ba? Jehovah's Witness. At ano pa? Sino pa? Ano pa mga religious organization sa Pilipinas? Ano pang tawag? Ano pa? Ilagay nyo dyan. Yung mga Mormons, yung mga Jew, yung mga basta lahat. JIL. Lahat na ng dyan, lahat na ng simbahan sa Pilipinas, Adventist, Dentist, lahat, doktor, Protestant, Aglipayan, ayan, Baptist, sige, dating daan, isama na natin yan. Pati yung kay Abante. Ano pa, Alliance, SDA, GCF, CCF, Couples for Christ, lahat na. Kahit yung kay Senyor Aguila. Sige, ilagay natin Rizalista. Pati daw parokya ni Edgar. Lahat na ilagay na natin dyan. Muslim, mga kapatid natin, mga Buddhist. Yung mga Taoist, Maoist, lahat. Pawis. Pati yung mga amoy pawis dyan. Gusto lagi nyo pong tatandaan. Na ang nangyari po sa KOJC ay pwede pong mangyari sa inyo. Pwede pong mangyari sa lahat ng simbahan. Alam ko po na ang mga simbahan ninyo ay malalakas, matatapang kayo. Alam ko yan. Pero kung kaya nilang gawin sa simbahan ni Pastor, I am sure sa lahat ng simbahan, kaya nilang gawin. Naging biktima po si Pastor Apollo Kibuloy ng paglabag sa batas at paglabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na ang paglabag sa kalayaan ng pananampalataya. Naging biktima po ang kanyang simbahan, lalong-lalo na po siya at ang kanyang 10 ng kanyang mga miyembro. Yung kanilang kingdom compound bilang isang religious compound
bilang isang holy ground ay 16 na araw pong kinubkob. Bukod pa po doon sa unang paglusob nila na may namatay na 2 at ngayon naman nung nakaraan may namatay na 1 at samut-sari ang mga nasirang properties. May namatay pa, may napukpok, may nadapa, naumpog, may lahat na ng nangyari talaga naman. May namaho, may umihi, dumura. Opo, lahat po ng ng mga holy grounds ay ano po 'yan? Iyan po ay sanctuaryo at 'yan po ay ang tawag dito. Oh, yung mga lugar na 'yan ay sagrado. Mr. Wolf, salamat kaayo. 5 pirasong milk tea, ay sarap naman 'yan. Sige, para gusto ko yung mga boba, bumara sa lalamunan ko lahat. Gusto ko 'yan. So lahat po yan, nangyari po sa kanila sa loob ng 16 na taon. Ito, 16 na araw. Nangyari po ito sa buong mundo. Dito pa lang sa Pilipinas nangyayari to. Kaya sabi ko sa inyo, itong gobyerno na to, record breaking. Lahat ng kabalbalan ginawa na nitong gobyerno. Kaya kung makikita niyo, nangyari yan dyan sa Kingdom Compound. Simbahan na mismo, nagmamakaawa pa yung mga miyembro ng simbahan na magsimba, magmisa doon sa kanilang simbahan. Imagine yan. Lourdes Villaviray, salamat po. Pastor Kibuloy Marcoleta and Team Duterte. Oh, so makikita ninyo simbahan mo na, ikaw na mayari. Hindi ka pa makasimba, kinurdunan pa, binaboy-baboy, winarak-warak, kung ano-ano pa. Yung napakaganda at napaka-holy at sagrado na lugar, hinukay pa. Eskwelahan na dapat pumapasok ang mga estudyante. Aba, ang mga estudyante itinaboy sa eskwelahan. Ang mga may-ari ng mga bahay na dapat na tinutulugan, abay tinaboy sa mga bahay nila at sa mga kalsada pinahiga. Dinuraan, inihian, bawal manigarilyo, nagsigarilyong mga hinayupak. Baka yung iba dyan, baka nagtikol pa. Pinatayan ng tubig, pipapatayan ng kuryente. Yung gate na hindi kanila, sinisira nila. So ibig sabihin, napakarami ng paglabag kung iisa-isahin natin, Diyos ko po. Nung inisa-isa nga yun sa Senado, halos kalahating araw eh. Ang ibig kong sabihin, kung ayaw po ninyo na mangyari po iyon sa inyong mga minamahal na mga simbahan, sa inyong mga minamahal na mga kapilya, sa inyong mga minamahal na mga chapels, sa inyong minamahal na mga place of worship, mga moske, lahat na. Kung ayaw nyo pong mangyari po sa inyo yan, aba, iboto nyo na po si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Pangunahing gusto niya pong gawin ay paigtingin po ang religious freedom. Ang batas na nagdi-define sa separation of state and the church, pagtitibayin po. Hindi na po papayag si Pastor Apollo Kibuloy na mangyari po yung nangyari sa KOJC sa kahit na anong religious organization sa Pilipinas. Kaya po, nananawagan tayo sa lahat ng mga relihiyoso. Kahit yung hindi relihiyoso, kahit yung mga hindi nakikisimba at di sumasamba at hindi sumasampalataya. Nananalangin po ako lalong-lalo na doon sa mahal yung kanilang mga ministro, mahal yung kanilang mga pastor, mahal yung kanilang mga pare, mahal yung kanilang mga preacher, mahal yung kanilang mga ano pa bang tawag, mahal yung kanilang mga imam, mahal yung kanilang mga
basta yung mga pinuno ng inyong mga simbahan, mga miyembro ng inyong simbahan, mga pari nyo, mga madre nyo, kung mahal na mahal nyo sila, mahal na mahal nyo ang inyong reliyon, mahal na mahal ninyo ang inyong simbahan, iboto po ninyo si Pastor Apollo Kibuloy. Poprotektahan niya po kayong lahat. Lahat po kayo, puprotektahan niya. Huwag kayo mag-alala. Sa papaanong paraan, gagawa po siya ng batas para hindi na po mangyaring muli sa kasaysayan ng Pilipinas itong nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Pwede po nating sabihin na ginamit ng Panginoon ang KOJC para sa lahat ng mga relihiyon, para ang lahat ng mga relihiyon ay maprotektahan mula sa politika ng mga buwisit, na mga patay gutom sa kayamanan. Tandaan niyo yan ha. So, hindi lang para sa hindi lang ito para po sa mga miyembro ng KOJC, para po ito sa lahat. Para po ito sa lahat mga bossing. Oo, ito nga pagtakbo ni Apollo Kibuloy. At hindi lang po ang mga simbahan ang mapoprotektahan niya. Actually, hindi pa nga siya tumatakbong senador. Pinoprotektahan niya na ang buong Pilipinas. Sa papaanong paraan? 1 bilyon ang ginastos ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy para tumulong sa gobyerno sa NTF-ELCAC na labanan ang propaganda ng mga komunista at labanan ng mga komunista at pababain, pasukuin ang lahat ng mga komunista sa Pilipinas. So, dahil po sa sobrang pagmamahal ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil si Pastor Apollo Kibuloy po ay for nation building, dahil sa kanyang pagmamahal sa Pilipinas, kahit na makulong siya, kahit na anong mangyari sa kanya, talagang ipinaglaban po niya ang mga Pilipino para hindi na ma-recruit yung mga anak ninyo na nag-aaral sa mga universidad, dahil nire-recruit po yan ng mga makakaliwa para lumaban sa gobyerno at makarne. Ayan na. So lahat yan. Aside from that, napakarami pa pong programa ni Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na sa ating mga IPs, indigenous people, sa mga katutubo. Kita nyo naman, walang pakialam ang gobyernong to sa mga katutubo. Kita nyo yung ginawa nila doon sa Kitbug, mga katutubo ang mga nakatira doon. Anong pinaggagawa nila? Pinahirapan nila, may namatay pa 2. Yes, Maki Musashi, si Pastor Kibuloy po ang nag-donate ng lupa para mapatayuan po ng Mega Health Center or Mega Health Clinic dyan sa barangay Tamayong sa Davao City, dyan po sa may paanan ng Bundok Apo. Opo, hindi lang po yan ang dinonate niya, meron pa po siyang dinonate na eskwelahan. Ang maganda po nito, dati po gumagamit si pastor ng pera niya para magpaaral ng mga kabataan. Ngayon po, gagamitin niya na yung pera nyo. Tayo pong lahat ang magpapaaral sa mga kabataan na paaralin ni Pastor Apollo Kibuloy. Buhayin natin ulit yung Children's Joy Foundation.